Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila is a feel good Lunes. Yes, talagang feel good ito yung para sa mga kabisyo nating hindi nag-a-alarm ngayong oras na ito. Diba? Yung sa mga kabisyo nating hindi nagsasabi ng 5 minutes na lang, last 5 minutes na lang bago bumangon, ganyan. Kasi syempre, it's a holiday today. Huwag kakalimutan, National Heroes Day. Ang dahilan kung bakit tayo kayo pala, hindi kami kasali. Naligo kami ngayon eh. Oo, National Heroes Day ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa naliligo. Yan. Kung bakit ngayon para gumagawa ka pa ng mga panis na laway. Yan. Kung bakit ngayon nanonood ka sa atin sa Facebook Live na nakahiga or nakikinig sa atin sa radyo ng nakapikit pa yung mata. Hello po sa inyo. Good morning. Yes. Kanina nga habang nagmamaneho ako papasok ng opisina, partner, na-realize ko, parang luwag. O sabi ko, naku, baka paglabas, pag nagmamadali pa akong bumaba ng hagdan. Tapos pagdating ko ng Buendia, ay, ang luwag. Diba? Tapos na-realize ko, ay, holiday nga pala sila. Tapos lahat sila lahat sila partner. Tapos lahat sila nag-leave dito. Hindi tayo na-inform na lahat nag-leave, di ba? Oo nga. Sabi nga ni Boyet, sabi nga ni Boyet mula daw Easy Rock hanggang Yes the Best, hanggang na radio. Walay tao. Walay tao. Yun din sabi ni Tita Wing eh. Kaya nga. Sabi niya, ay, ang sarap maglinis, walang tao. Tapos dumating tayong dalawa. Yung pinakababoy pa yung dumating. Yan naman din ang maganda. In fairness dun sa kapag ka pumapasok ka nang walang tao. Maganda din naman talaga yon. In fairness, paminsan-minsan, yung katulad nito, 'di ba? Solong-solo mo yung lugar, 'di ba? Kaya pala ganadong mag-map yung natin, utilities natin. Walang yung kasi naman nakakalurky naman talaga yung pagmamap, partner. Kamamap mo pala may dadaan, 'di ba? Tapos wala namang magagawa yung sorry niya. Oo nga, kung alam niyo lang, nako, galit na po sa atin yan. Kaya nga, sabihin na, sige ma'am sir, daan lang po kayo. Sige lang po. Sige lang po. Pero minumura na tayo sa mga isip nila. Deep inside, ano ko lang dyan eh. Kadadaan lang yan eh. Diba, ganun? Totoo, pero today ang luwag, ay ang linis. Ang linis, ang luwag. Lagi naman malinis dito, pero ang luwag. Diba, ang luwag ng kalsada. Parang siya eh, pagka maluwag yung kalsada, pandemya yung dating. Yung naaalala ko siya. Bigla nag-flashback, Nag-flashback siya sa akin. Tapos na-realize ko lang din, partner, talagang yung mga tao, they don't go out. Well, they do, but may mga iba na pinag-iisipan muna nila bago sila lumabas. Una, syempre, hindi naman, lagi dahil hindi sapat yung budget kasi ang mahal ng gasolina. Oo, sobra. Diba? Ang mahal na niya eh. Magtataas naman ng diesel bukas, 5 piso daw. Ang gas, 2 piso. Kaya pag gas na tayo today. Naku, nakaka-lurks. Pataas ganyan. pa baba, no? Oo. Babalik ba? na naman ng 80 plus yata. Or mag-80 na naman. Ka-lurks. Oo nga. Ano ba yan? Sweldo na lang talaga at height mo ang dito mataas. Kaya nga eh. Kailan kaya? Sa true. Okay, good morning po sa inyo. Salamat dahil pinipili nyo po na tumutok po sa amin ngayong oras na ito. Kung nakatutok man po kayo. Kasi alam mo, yung mga ganito, ito yung mga feeling na akala nyo tinatamad kayo. Kami rin, no? Tamad din kami kaya, no? Gusto ko nga silipin ura-urada ngayon. Ilan kaya yung nanonood sa FB Live? Kaya nga, ilan kaya? Meron na 50. 15. Tingnan natin kung naka-15 tayo, no? Ba't sabi niya 15? 51, 52? 15. Tamad ka. O, isipin mo kung halimbawa. Meron naman
tayong 589,000 live viewers. In fairness, half kapag regular day. Oo, kapag holiday, ayan. Nandito naman sila, nakatutok sila sa Kasi atin. kapag regular day, umabot ang 1,000. 1,000 So, since holiday, plus. sige, okay lang. 500 lang partner. Tapos yung 300 pa dito ang kamag-anak natin Yan. to eh. Suportahan natin sila. Kawawa naman, walang masyadong nanonood. Maawa naman tayo sa kanila. Pumasok. Pero kaganda naman sa mga ganito, double pay. Yes. Ewan ko sa company po ninyo, pero hindi po siya automatic ha. Oo. Kailangan nyo po siyang i-file. Correct, diba? correct. Kailangan nyo po siyang i-file. Kasi baka minsan, kasi may mga tao talagang super compute talaga sa sweldo nila o kaya nakikita talaga nila yung payslip nila, inaano talaga nila yung payslip, kinocompute nila na maigi, ganyan. Tapos magtataka ilan ng holiday ngayong buwan. Oo. Diba? 2. So, bakit hindi nag-double pay? Ganyan. Dito po kasi sa amin, fina-file siya. Correct, Hindi po siya automatic. So, kayo po, kanya-kanya po yan. Kami ba mag-file? Sa amin naman ipaalala lamang. Ganyan. Correct. Tama ka doon sa sinabi mo, partner, kanina. No, may mga tao talagang kaiingitan mo yung tulog. Kasi for most of us, sobrang luxury talaga yung tulog eh. Diba isipin mo yun, no? Ikaw kung papipiliin ka, partner, ano mas gusto mo, gala o tulog? Ay, gala. At this point. Gala. Gala. Pero yung gala na gusto ko hindi Oo. yung gala na nakakapagod. Yung gagala ako para maging relax pa din. So parang okay, mag-out of town. Oo, parang ganun. So papunta din naman dun sa pahinga. 'Di ba? Correct. Ikaw tulog? Ako tulog talaga. Ano oras ba yung mga tulog mo? Depende sa mga kinababaliwan, depende sa mga pinagkakaabalahan. Pero Regularly. on average, normally Oras lang. Oras lang, hindi pa. Ang daming intro. Ang daming Kasi introduction. yan, Parang napakahirap sagutin. Parang ano ba? Sabihin mo lang, 11 p.m. Kulang kasi ako sa tulog, pasensya ka na. Nakakalok-halata. Ano kasi ganito yun Napil namin. Ewan ko ba kung sabog lang tayo paminsan. Pero ito yung nanonotice ko din talaga sa mga Pilipino. May tanong, hindi na lang sagutin. Oo nga, diba? totoo yun. Ang simple lang naman eh. Anong oras ka regularly natutulog? Anong sagot mo, partner? Bago ka pa lumayo ng nasagot. Depende kasi sa pinagkakaabalahan. Depende sa pinagkakaanuhan. Diba? Anong oras nga regularly on an average? Nakakalurk eh. Maganda ba siya? Well, alam mo kasi, sa tingin ko, maganda sana kung ganito yung mga ginawa o kaya, maganda ba yung bago niyang girlfriend? Alam mo, hindi mabait. Di ba ganun tayo? Anong oras natulog yung bata? Kanina. Anong oras nga natulog yung bata? Di ba? So Pinoy. Oo, di ba? Saan nakalagay yung kunyari, yung mga kubiertos, kunyari, ganyan. Kasi hindi nga mahanap. Diyan. Saan dyan? Saan dito? Minsan may hirap talaga tayong kausap Mahirap tayong kausap. Kaya pero huwag ka nagkakaintindihan ha. In fairness. Naalala mo. Hindi, sagutin mo muna yung tanong, anong oras, mamaya partner? na yun, hindi isip ko pa kung anong oras talaga ako natutulog. Nakakalurks. Walang regular pattern. Ako mga between 11 p.m. to 2 a.m. Ay talaga? Oo, kasi depende yun sa tulog ng anak ko, nung bunso ko. Kasi siya call center agent siya at 3 years old. Ang night shift kasi siya. So kung ano oras siya makatulog mula 11 p.m. hanggang 2 a.m., doon din yung tulog ko. Teka lang, bago ko makalimutan yung kwento. Naalala ko, di ba may nag-service sa atin ng may catering services last week kasi may pakain. Okay. Oo. Nagkakaintindihan yung mga waiter na kagaya sa Pinoy na parang tapos 3 syllables lang hindi mo naintindihan pero nagkakaintindihan sila. Nag-gets nila. Nice tea. Plato. Mbaw. Sabaw pa mbaw. Tawa-tawa talaga ako. Ewan ko lang kung binaka-observe noon. Sabi ko, ang galing naman, nagkakaintindihan sila. Na parang hindi na bigas na mga yung salita. Tapos 3 to 4 syllables lang. Bawat sinasabi nila, talagang may rhythm. Tapos nakukuha nila yung mga ibig nilang sabihin. Anong plato? Yun lang talaga yung nag-gets ko. Tea. Ice tea pala yung tea. Tindor. Dapat sila magsalita. Hindi ko alam. Siguro na nag-gets na nila bawat galaw. O may sequence na talaga yun. Or alam na nila kasi... Code na lang to. Code yung binabanggit nila. Kasi yun naman din na talaga yung
Yun naman talagang ginagawa nila lagi. So, Oo. sanay na sila sa isa't isa. Correct. Ganun. Kaya ma-amaze ka din eh. Tayo mga Pinoy, minsan may mga kanya-kanya tayong lengguwahe. Ano, Kwan? Ano kasi ganito yan eh. Oo, tas gets mo naman. Gets naman natin. Totoo yun. Kaya yun yung dahilan, partner, kung bakit dati naitanong mo sa akin kung naisip ko bang magka-jowang AFAM. Hindi talaga eh. Kasi yung language barrier. Kasi tayo may ganyan tayo eh. Yung sinasabi mo, partner, na hindi mo man masabi yung eksaktong salita pero naintindihan mo. Feeling ko wala silang ganun eh. Yung mga AFAM, di ba? Kailangan sabihin mo real talaga. Language real sila. language. No. Tayo meron tayong mga codes eh. Di ba? Minsan nga tinginan pa lang alam na natin. Oo, nanay mo na lang, titig na lang sa'yo, di ba? Correct, di ba? Naiintindihan mo na yung ibig niya sabihin. Tama, di ba? Parang katulad ng yung very typical of Pinoy, yung maghihingi ng bill sa restaurant, di ba? So poporma tayong ang tawag doon, parang bill. Yun yung very Filipino yun eh. Yung gamit yung kamay, di ba? Magpo-form tayo ng rectangle, ganyan. Rectangle. It was a rectangle. Diba? So, ganon ka. Distancing. Social distancing. Category. Ceremony. Lahat ng mali. Yan din yung mga Pinoy. Ceremony. Category. Distancing. Yan. Ganyan. Rectangle. Yan. Diba? Ganun. Pero ulitin mo lang po namin, ceremony. Ano pa mag-isa? Category. Pero okay lang, nagkakaintindihan naman tayo. Di ba? Nagkakaintindihan na din kahit ano. Kahit ano, gets na natin yan. So anyways, di ba yung gano'n, yung hinihingi natin yung bill, parang we just make a shape of a rectangle, ganyan. Tapos, alam na nila kaagad na yun. Natandaan ko lang yung dati nating kasama. Gumanon siya, sumenyas siya ng ganun sa waiter. Tapos nagalit siya, binigay sa kanya yung bill. Nainis siya kasi alam niya hindi siya magbabayad eh. Na-pressure siya, binigay sa kanya yung bill. Automatic sa ating mga Pilipino, ganun. Yung palang gusto niya hingin tissue. Paano naging kasing tissue to eh? Yung pala yung square tissue. Di ko alam. Dapat ganun. Oo, toilet roll. Ganun. Parolyo para malamang tissue kaya dinadampi sa bibig. Tama. Ganun language na naiintindihan ng Pinoy. Pero tissue. Pero tayo gets natin eh, di ba? Isang tingin lang, di ba tingnan mo yung mga magnanakaw. Tinginan lang, alam na nila. Tindatan lang, no? Tindatan lang, alam nila, pwede pumasok dito, ganyan. Kiyatin mo na. Mga Pilipino talaga, Totoo yun. Sagana tayo sa lengguwahe, tingnan mo, ang dami nga nating Becky dami, language. Becky, diba? Jeje, di ba? Pero gets natin lahat yun. Sari-sari na talaga. Dumami yung ating live viewers, naging 885,000. Nagising na sila. Gising na sila. Sabi niya, may tambalan pala today, hindi sila nakalive. Oo, nandito kami. Yan. Oo. Ano yung mga pinag-uusapan po namin yung language na tayo lang minsan nakakaintindi, di ba? Jejemon, Becky language, sign language, na parang hindi naman natin na-deliver ng tama or kahit tayo tayo lang yung nakakaalam pero nagkakaintindihan. Saka yung Filipino time, nagkakaintindihan din talagang walang dumadating sa oras. Hindi ba natin talagang mababago yan? Concert 8 p.m. mag-start 9:30, di ba? Nakakalong. Meeting alas 11, mag-start 11:30. Tama. Di ba? Sabi na nga 11, kailangan pumasok na lahat. Mag-uumpisa talaga 11:20. Kahit alam na ang meeting ay 11, di ba? Ewan ko ba, yan din yung, wag tayo magtaka kung ba't walang pag-asenso. Kasi simple pagsunod sa oras, hindi nagagawa. Totoo yan. Daming dahilan. So Pinoy. I know, diba? right? Pero nothing beats Oo being naman. a Pinoy, diba? If you had to live your life again, gusto mo ba bang maging Pinoy ulit? Oo naman. Gusto ko yung natin, disposisyon, masayahin tayong tao. Tama. Diba na kahit, totoo, ang dami nating problema eh. Diba sa buhay natin, talagang kalamidad, sagana tayo. Talagang pinagpala tayo sa napakaraming kalamidad eh. Pinagpala, okay. Pero ang disposisyon natin, di ba? Lagi pa rin tayo nakasmile. Makita mo, nasa bubong na lubog na yung paligid nila.
nila nasa bubong pero kumakaway pa rin sa camera at nakasmile. Tingnan mo naman yung isang beses partner na alam niyang may paparating na bagyo sa lugar nila. Anong ginawa niya? Nag-vlog pa. Hindi lang yun, partner. Sinulat niya yung number niya doon sa bubong nila. Pangalan niya at number para just in case lumipad, di ba? Alam nung makakakuha kung saan ibabalik, di ba? Yung mga ganun bang isipin? Tsaka yung mga nakakatawa yung ganung mindset na partner. Ang galing naman, nakakatawa ka pa rin, di ba? Tama. Tsaka yung mga comments nila partner sa mga, di ba, minsan nga, mas naaaliw tayo sa comment section kaysa sa mismong content. Diba? Halimbawa, merong content na ganito, inagaw nung BFF, yung AFAM nung kinasal, yung ganun. Mas matatawa ka sa comment section, ang tataba ng utak. Unfair. Parang walang ganun sa ibang layo. Or baka hindi lang natin correct kasi English sila. Pero baka witty din sila. Pero yung disposition natin, yung sinasabi mo na happy disposition, it also comes with being witty. Ang witty ng mga Pilipino, ang bilis mag-isip. Correct. Diba? Tapos parang gets na natin, in fair. Yes, and yun nga, we love to smile. Mahilig tayo nakangiti. Yung tipong kahit napapagalitan ka rin ng boss mo, ngumingiti ka lang, di ba? Ang sagot mo, ngiti lang. Oo, plastic din kasi tayo. Na-master din talaga natin yung level ng kaplastikan. Or mapagtiis. Mapagtiis, pinagagalitan na, tinitiis lang, ganun. Kasi alang-alang sa pamilya. Mga magagandang traits din yan kahit papaano, kahit lagi po tayong late. Ganun. Totoo. Maraming, may mga hindi maganda, which is normal, pero marami ding magagandang traits ang mga Pinoy. Sobrang yun talagang, lagi tayong nakangiti. Pag may bisita tayo, lagi nakangiti. Saka grabe tayo sa bisita talaga. Sobra. All out tayo, mangungutang, di ba? Makapagpahanda lang sa bisita. Di ba? Talagang grabe tayo umasikaso ng bisita. May ganun tayo. Ikaw ba masikaso kang tao? Yung, ano ba may bisita, asikasuhin mo siya? Hindi, bala ka. Ako din hindi masyado. Espanyol kasi kami. Naging Espanyol bigla. Hindi na naging Pilipino. Kasi kami Western culture din. Western culture? Paano naging Western culture? Ang itim ng tuhod. Oo naman, din sa pamilya namin. As in talagang mahilig yung, kahit alam naman namin walang bisita. Kanyari, fiesta. Hindi naman kami nag-invite ng bisita. Pero, naghahanda yung pamilya kasi baka daw sakali baka may dumating kasi at pag dumating nga totoo naman na pag may dumating ka asikasuhin mo lahat magpalit ka ng mga bedsheet palitan mo yung bagong punda ilalabas at saka yung mga plato ganun kasi may bisitang dadating tas yung electric fan hindi naman ginagamit biglang pinalinis biglang nilabas mga ganun para lang maging komportable yung magiging bisita diba at ganun tayo mga Pinoy marami sa atin ng ganyan. Correct, sobrang diba? Hospitable natin. Kaya tayo, one good trait. In a way, tayo mga Pilipino, we are also heroes, diba? Isipin mo naman kung dahil bilang National Heroes Day today, no? Kung papaano din nating hinaharap ang mga matitinding pagsubok. Yes. Ang hirap din kaya maging Pilipino kapag mahirap ka lang. Diba? Ibig sabihin yung wala yung mga privileges, mga ganun. Maraming Pilipino yung ganun, pero laban. Diba? Laban pa rin. In fairness talaga sa lahi natin. Palaban. Laban lang ng laban. Tingnan mo yung Marites. Diba? Isipin mo yung word, yung name na Marites. How suddenly it became a household name. How suddenly the name na Marites na for me, bago na-create siya into another meaning, ang meaning yan pangalan ng isang tao in the 80s. Diba usually ganun, pinanganak ng 80s, may Tess, may Lou, diba may ganun Lynn. may Lynn, ganyan. Yun yung usual. Tsaka yung mga may Marie-Marie, Maricon, Marites, diba? Marimar, diba? Ang alam lang natin, mga nabuhay noon, diba? Mga unang ipinanganak, ganyan, 80s, ganyan, diba? Pero biglang isang araw, hindi natin alam kung sino nag-umpisa. O kaya, diba? sikat ang mga Marites ngayon. Biglang yung Marites, biglang iba yung meaning niya. Ganun tayo mga Pilipino. Trending diba? lagi yung makilala nating si Marites. Correct. Diba? Yung classmate nating si Marites. Na ultimo, I think partner, ultimo matataas yung position, gets nila yon unless talagang they're so out of it. Ibig sabihin talagang hindi man lang sila kunyari, CEO na isang kumpanya, partner. Unless talagang hindi sila nakikipag-usap sa mga tao nila. Diba? Or wala silang kaibigan na slap soil. Hampas lupa, diba? Lahat sila konyo na hindi nila gets. Pero otherwise, I think most of us know kung ano ibig sabihin ng Marites. Diba? Yung mga iba ginawan pa ng mga kaibigan yung Marites. Diba? Pero si Marites talaga yung nanatiling matatag. Ganon tayo mga Pilipino. Sipin mo naka-coin tayo ng ganong meaning sa isang pangalan. Correct. I don't think may ganon sa ibang bansa. O kung may ganon nga, baka
sila dude. Hindi na, pero dude is nothing eh. Ito name. Name talaga to Meron sila eh. John. Pinilit din. Ano ba? Kala ko ba proud ka maging Pinoy? Ano itong pagpipilit mo? Ganun. Hindi, tama ka naman. Literally, yung Marites, din, palaban eh. Sino pinaglalaban nila yung yung storya na meron sila kahit hindi naman totoo. Diba? Palaban talaga. Diba? Inilaban nila talaga ng gusto kahit mali. Ilaban natin to. Ilaban natin yung maling version ng kwento. O diba? Pero for us to understand, diba? Tsaka gamitin natin yung Marites. Nakakaliw din talaga tayong mga Pilipino. Sabi ko sa yung comment section na lang eh. While masyadong judgmental din yung mga Pilipino, yun naman yung bad trait. Yung hindi natin na inaalam yung buong kwento, may mga judgment. chismosa tayo, mga likas sa atin ng pagiging chismoso at chismosa. Tama, may judgment na agad, hindi naman alam yung buong kwento. Headlines lang yung nabasa, gumawa na ng kwento. Ito lang yung alam niya tungkol dun sa issue, gumawa na ng kwento. Yun naman talaga. Yun naman yung hindi masyadong magandang trait natin, sobrang judgmental. Pero at the same time, pag nagbasa ka ng comment section, may mga judgmental, meron din namang mga komedyante. Totoo. As in, nakakatawa talaga yung mga hirit nila. Correct ka. Maliban sa mga nabanggit mo, ano yung pinakagusto mo bilang Pinoy? Tinatamad na ako mag-isip, ang dami ko na sinabi. Ang dami ko na sinabi. Mag-iisip ulit. Baka may maisip ka pa kasi may oras pa tayo. Hindi na. Ayos na yun. Kayo na lang po sa comment section ng FB Live. Ano yung ano yung magandang trait ng mga Pinoy, di ba? Na gustong-gusto nyo. Yes, you're very, very proud of. Yan, ganun. Salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito dito po sa radyo at sa ating sa Facebook Live at sa pagpatuloy ng FB Live. Kami po ay magbibigay ng chance to win 2,500 pesos para sa ating Fanscan. Kaya tutok lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-face mask ka para mabuhay naman iba. Yon! Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Hi, partner. How are you doing today? Eto, na-excite ako. Sobra-sobra. Kanino? Kasi, syempre, partner. Kanino? Alam mo na, sa kanino. Nakakaloka yung kanino. Malay mo, na-excite ka sa pagdating ng kaibigan mo. Na-excite ka sa pagdating o pagbisita ng parents mo sa bahay ninyo. Actually, marami namang bagay na pwede tayong ika-excite. Yun yung dapat nating tandaan. Na sa araw-araw may mga bagay na pwede tayong maging excited about, 'di ba? Yes. So, sabi nga, 'di ba, kapag halimbawa ikaw ay magse-set ng goals, dapat magse-set ka ng goals na matatakot kang i-achieve ito pero ma-excite ka at the same time. So, isa lang yun sa mga example na pwede ka ma-excite eh. Yung, bawa, magsiset ka ng goals, yung mga ganyan, o kaya excited ka lang mag-perfect ng kilay, mag-ayos ng kaunti, excited ka lang sa bago mo lipstick. Alam mo, ang dami pwedeng malalim setting goals at pwede rin kasing babaw ng pagkilay, di ba? So, marami. Kaya ako nga excited ako kamuti yung tigyawat ko sa bato ko eh. Kanina ko pa kinukutunting eh. May ganun Diba? Small things in life. Diba? Correct. At hindi kita i-judge, partner, kung halimbawa may excited ka sa ganyan. Speaking of yung putok-putok batok. pag tiris-tiris na mga kung anik-anik, ng mga kung anik-anik sa batok. Naalala ko lang, nakita kong advertisement kanina, yung para siyang pantanggal ng whiteheads. Pero para siyang yung yung nag-absorb, parang vacuum. Oo, yun. Para siyang dami nating alam, no? No, correct.
Ganyan talaga kapag hindi makinis, ang daming alam. Sa mga paraan para kuminis. So anyways. Ang daming alam na pangkutkot ng tigyawat. Correct, di ba? Ikaw, ano yun? Yung bina-vacuum. Oo, yun. yun. May mga pang-vacuum ng blackheads at saka whiteheads. Meron din namang yung parang butas yung gitna. Tapos, yung pantitiris mo. May ganung daming alam. Oo. Para marami kang collection, ha? Oo. Depende sa tubo ng tigyawat. Depende sa need, di ba? Oo. You have a specific type of tool. Oo. Correct. Instrument for every pimple need. Yun. So, naalala ko lang tuloy yung yung ganyan na ang dami, siya, para siyang ad, sponsored ad siya sa Facebook. Nakalagay doon, ang come on kasi, all caps, tapos parang sinabi, ang nakalagay doon, wag po kayong bibili ng produktong ito. Yun yung sinabi niya. Oo, yes, oo. Oo, parang pili ko parehas tayo ng nagdumaan sa timeline natin. Siguro ba't ganon? Nabasa niya na kagad yung pangangailangan natin, sabi nung Facebook. alam talaga ng Facebook ang ating behavior. Yes. So anyways, nakalagay doon parang wag niyo pong gagamitin itong produktong ito dahil simula po na nagamit ko ito, yun na yung start ng marketing niya. Oh. Simula nung ginamit ko ito, wala po akong ibang ginawa kundi parang gamitin ito kasi nakaka-addict. Although, nadidiri na ako dun sa nakita ko yung parang maliit na vacuum, okay pa. Pero yung sunod na photo na talagang parang punong-puno ng whiteheads. Grabe naman yung tagyawat. Mas marami pag naipon, mas malaki pa sa ilong. Sabi mo, saan nanggaling yung mga whiteheads na to? Sobrang dami kaya. Grabe diba? naman. Oo, na parang pwede kang bumuo ng isang pastilya sa dami. Correct. Buuin mo. Pwede, diba kolektahin mo, bubuo siyang isang parang pastillas. Totoo. Ganun siya kaya ko siya hindi nga naka-download nga sa utak ko yun, partner. Hindi ma-erase. Sakto yun yung usapan natin ngayon. Nakakainis. Naiirita ako kasi na-download ko siya sa utak ko eh. Nakakayamot. So na-register bigla sa isip mo. Naalala ko bigla din. Itong binalita nito parang kagabi tayo nung isang gabi. Yung bagong pagkuha ng test ng para malaman mo kung may COVID ka or di ba sa live test. Tapos yung pina-flash nila sa balita, yung parang dinuduro nila yung laway doon sa tube. So habang kumakain kami, yun yung pinapanood namin. Sabi namin talaga nung mga kasama ko sa bahay na kumakain, yak, sabay-sabay kaming gano'n. Tapos tinginan kami sa mata, tapos tawanan kami sabay-sabay. Iniipon yung laway sa tube. Oo. Kaya nga, di ba yung mga ganyan mga bagay, yun yung nakakainis na download ng isip natin na sana makalimutan na natin. Alam mo yun? Ayan, bagong-bago pa lang itong mga na-download na mga items sa utak natin. So anyways, may mga, kaya namin na nabanggit yan, kasi may mga things that excite you. Like yan, yung meron kang bagong in-order sa Lazada na pangkudkod at pangkayod ng whiteheads. Kasi, di ba, nasa Lazada lang yan. Di ba? So, alam mo yun, parang, yung mga ganong kababaw na mga bagay. So, there are many things that you could be excited about. Kanina, tinanong mo ko kumusta ako. At yun yung sinabi ko, partner, I'm very, very excited. Marami mga bagay. Una, mamayang 9:00, magpapabring me na naman tayo nga sa ere. Naku, inaabangan yan, partner. Oo. Magkakaalaman na naman kung sino yung mananalo ng 500 pesos. Susundin nyo lang po ang ating mechanic. So mamaya po yung 9:00 na tambalan. Yun yung una. Magbibigay tayo ng 500 pesos. And pangalawa, partner, naku, ito talaga yung nakaka-excite. Ang Love Radio po malapit na po mag-celebrate ng aming anniversary. 46 years na po ang Love Radio Manila. What? Kalain mo yun, 46 years old na ang Love Radio Manila. And syempre, hindi naman natin palilipasin ang 46th birthday ng Love Radio Manila. Nang ganun-ganun na lang, kailangan may pasabog tayo. Kailangan may pagganap tayo. At yun ang aabangan ng marami nating mga kabisyo. Yes, kailangan meron tayong party. Kaya sa darating na February 12, sa 12 po natin na gagawin po yan at hindi sa 14 kasi alam po namin busy po kayo. Maski online itong event namin, magkakaroon po ng Party 6. Diba? Love Radio, Party
Party 6. Ang cute. Kasi 46 na, Party 6 na ang Love Radio at magmimigay kami sa Party 6. As in 46 na winners. So yun yung, doon ako na-excite partner. Isipin mo, 46 winners na makakatanggap ng 500 pesos. So marami kang chances para manalo. Taray, diba? Tsaka alam mo, simple lang naman yung mga gagawin doon. Hindi naman namin kayo pahihirapan kasi tumutok lang kayo, di ba? Maki-join sa amin, makipagtawanan sa amin, maki-comment kung kailangan mag-comment, and who knows, di ba? Malay mo, kabisyo, ikaw yung mabigyan ng chance na manalo ng papremyo bilang, di ba? Bilang bahagi ng selebrasyon ng anniversary o birthday ng Love Radio Manila. And again, don't forget February 12, Friday po yan papatak. Simula anong oras ito, partner? Tama. Hindi pa natin alam kung anong oras. Asa ang tabayanan nyo? Ang tabayanan po ninyo, di ba? Pero surprise, di ba? Pero ang maganda dyan, meron po kami mga guest na artist na magpa-perform. Yes. Meron pong banda na magpa-perform. Yun. Tapos, higit sa lahat yung mamimigay kami ng, dahil 46 years old na kami, ng 46, di ba? 46 din po na winners. At hindi lang yun hindi lang 46 winners ng 500 pesos each, kundi meron din po kaming ipamimigay na appliances o dalawang major appliances. Di ba? Naku, gusto ko yan. Alam niyo, ito yung mga bagay na talagang minsan hindi natin dapat palagpasin, di ba? Yung birthday celebration, ikaw mismo, not necessarily celebration of Love Radio. Ikaw mismo, di ba, na parang minsan hindi ka na na-excite sa birthday mo. Dapat ma-excite ka pa rin kasi bibigyan ka pa ng chance na i-celebrate ito. So bakit mo palalagpasin ng simple lang? Di ba? Again, hindi naman not necessarily sinasabi namin na gumastos ka or kung ano man. Kumbaga, gumawa ka ng paraan para maging espesyal ang moment na ito para sa'yo kasi nga kapanganakan mo ito, anniversary mo ito, di ba? Yung mga ganong tipo. So, yun ang gusto namin ipunto. Huwag nating palagpasin yung araw na binigay sa'yo. Make it memorable. Na hindi ka magse-celebrate. At tama ka, partner, sa sinabi mo, it doesn't need to be sobrang big. It can be as simple as lahat kayo magmi-milk tea sa loob ng bahay. Alam mo yun? Or lahat kayo magka-kwek-kwek o lahat kayo magtuturon. Alam mo yun, yung ganun. Basta ang importante ay i-celebrate kahit papaano. Kasi, alam mo, partner, recently may mga nababasa ko sa Facebook. Yun yung nakakalungkot Minsan, kapag sobrang dami mong Facebook friends, mababasa mo rin yung mga buhay-buhay nila, diba? Kahit naman hindi mo gustong mabasa yung mga negative. So, parang recently, may mga dalawa akong Facebook friends na may mga posts na nawala ng asawa, tas may nawala ng anak, 'di ba? Yung mga tipong yun yung mga bagay na Diyos ko Lord, kapag kasi wala ka pang asawa at anak, ang hindi mo ma-imagine is the death of a parent or a sibling. Parang hindi mo yun ma-imagine na parang hindi mo alam. Iniisip mo pa nga lang, naiiyak ka di ba? Correct. Mapanaginipan mo nga lang na namatay yung kung mahal mo sa buhay, di ba? Pagising mo parang ang bigat-bigat ng dibdib mo, talagang kulang na lang umiyak ka kahit alam mong panaginip lang yun. Ganun talaga siya, mabigat sa madaling salita. So, let's enjoy life, mga kabisyo. Diba? Oo, totoo yan. So, yun nga yung eksena, partner. May nabasa ako, namatayan ng anak, tapos namatayan ng asawa. Yung mga bagay na, yun nga, na kapag may asawa at anak ka na din, mga unimaginable and unthinkable yun na parang, yes. Pero kapag ka nakakabasa ka ng ganun, malulungkot ka, of course, para sa taong yun. Tapos hindi mo ma-imagine yung pain niya. 'Di ba? Parang, bigla mong ilalagay yung sarili mo sa sitwasyon niya na parang, ito yung sinasabi ko, partner, lagi, na minsan, iratang-irata tayo sa mga anak natin, iratang-irata tayo sa mga asawa natin, iratang-irata tayo sa mga tao sa paligid natin. Pero mas mahirap kapag nawala sila sa piling natin. Agree. So, 'di ba? Totoo 'di ba? yun. So, correct ka. So, i-appreciate natin sila. Intindihin natin yung mga eksenang nakakalurkay sa buhay, 'di ba? Yung mga ganon kasi again mas mahirap kapag wala sila, 'di ba? Mas mahirap alam mo parang mas madaling i-manage yung yamot mo sa kanila kesa sa i-manage yung pain na wala na sila. So yung kaya nga natin sinasabi, partner, na you celebrate each and every milestone, each and every moment kasi hindi mo alam baka huling birthday na, huling anniversary na, huling, 'di ba? Alam mo yung bang mga ganong klase alam mo, huling araw mo na, 'di ba? Hindi mo pa ba i-enjoy ang araw na ito?
Diba? Magagalit ka pa ba sa kapwa mo? Diba? Tataniman mo pa ba ang puso mo ng kalungkutan? Siyempre hindi na, diba? Enjoy lang ang buhay. Yun yung gustong puntuhin ng tambalan sa mga oras na ito, kasi tendency is we always take for granted yung mga the little details of our lives, 'di ba? Yung pagngiti ng anak mo, 'di ba? Yung mga mga moments to cherish yan, yung nakita mong, 'di ba, ang sigla-sigla ng anak mo, niyayakap ka niya, kinukulit ka niya, yung pag-smile sa iyo ng kaopisina mo, yung pagyakap sa iyo ng kaibigan mo, yung mga ganun. Minsan tinitake for granted natin, pero kapag binalikan natin itong mga bagay na ito pala yung mga bagay that made our life colorful, di ba? Correct. Nagpasaya, nagpakilig sa atin. Yes. Noong isang araw nga, partner, nagpost ako ng picture namin ni Princess na nakasuot kami ng mula sa Twinning Collection, no, yung spaghetti and shorts. So, para yung caption ko, partner, hindi naman parang laging nagbebenta. Ang nilagay kong caption doon is kapag ka nakikita ko yung anak ko, naaalala ko kung gaano ko kamahal ng Diyos. Kasi naaalala ko kung gaano ko katagal nagdasal para magkaroon ng anak. Totoo yun eh. Yes, na minsan may mga moments na, Diyos ko, ang ingay mo, princess. Ano ba? Wala na lagi mo ng busal. Matulog na tayo. Di ba may mga... Ito naman nagagalit. Nakikita mo lang yung sarili mo sa kanya. Di ba? Alam mo, o kaya, ang dami kong pasa, partner, sa kaliwa kong braso. Kasi nung isang araw, si Prince, nag-decide siyang makipaglaro sa akin at hampas-hampasan ako hanggang alas 3 na madaling araw. So, may mga moments na maisip mo, Diyos ko, matulog na tayo. Gusto ko nang matulog. Hindi na po bata ang nanay niyo. Baka akala po ninyo, bata pa ako. Turning 42 na po this year. yung days ng mukhang 38 pa lang. Diba, alam mo yung mga ganun maiisip mo na parang, oh my God, please, matulog na tayo. Or, oh my God, kailan matatapos tong paglalaro nila at kailan matatapos tong, alam mo yun, ang dami ko pang kailangan gawin. May mga ganun, pero come to think of it, blessing sila eh. Blessing sila. Napakaswerte mo na dumating sila sa buhay mo. Kaya sinasabi that children are blessings or gifts from above, kasi hindi lahat po ay nabibiyaan na magkaroon ng mga anak. So the fact na binigyan ka ng chance na maging isang magulang, at halimbawa binigyan ka ng chance na maging magulang hindi lang once kundi twice, hindi lang twice kundi thrice, 'di ba? Sobrang blessing talaga 'yon, kasi again, ulitin natin, sa true lang, may mga bagay talaga, may mga tao talaga na hindi nabibayayaan. So let's be grateful and let's be excited kahit na minsan nakakainis, nakakapagod, nakaka-stress at nakakaloka. Totoo Ang yun. kailangan lang talaga siguro, partner, paminsan-minsan magkaroon ng me time. Yung malaking bagay time din para yun. sa sarili. Oo, time para kasi sa sarili. Kasi pag sabi mong me time, medyo nabastusan ako eh. Bakit ganyan tayo mag-isip? Parang nung isang araw, partner, ano tawag dito? May nabasa ako. Ano ba yan? Share ko ba to? Anyway, share ko na. May nabasa ako. Supposedly, nabasa parang ko na sa isip mo. Oo. Supposedly kasi, partner, parang nakakalungkot na kwento. Kasi ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaki na walang mga kamay. Walang arms. Walang arms. Bati isa yung dumadaan sa timeline natin. Nabasa ko din. Nakita ko din. Nakita mo na parang cartoon siya. Parang cartoon siya. So, ito na. Kasi naman in-introan mo kasi ng me time, tapos nabastusan ka sa me time. Hindi naman kasi ikaw bastos yung nag-deliver. me time, partner. Pag ikaw nag-deliver, iba talaga yung dating eh. So anyways, so yun na nga, walang braso, walang mga braso yung yung tao. So kung tutusin, nakakaawa. Parang ang nakalagay doon, bata pa lang ako, ipinanganak ako na wala akong mga braso. So syempre matatouch ka talaga na parang, grabe, nakakalungkot, may kapansanan. Tapos ang sunod na frame is, isang araw inutusan po ako ng tatay ko na magsaing ng bigas. Ayun. Tapos yung next frame, partner, nakalagay doon parang, pero ang sabi ng tatay ko, wag daw lalagpas sa ugat. Di ba wala nga siyang kamay at braso? So ano yung niya? Ano yung pinangsukat niya dun sa tubig dun sa bigas? Bakit tawan-tawa ka?
Kasi alam na. Ano ba yung bagay na nag-uugat-ugat? Kasi partner, wala siyang braso. Di ba yun naman yung maugat? Alam nga naman, paa mo yung ilagay mo. Ano pa ba yung... Baka naman talaga, ginamit yung panukat, ugat talaga, di ba? Alam niyo na po yun, guys. Hindi, ilalim ng dila, maugat. Mali mo, dila yung ginamit niyang panukat ng tubig sa sinaing niya, di ba? Pag tinignan mo ilalim ng dila mo, maugat din naman yun eh. Huwag tayo mag-isip na kung ano, no? Basta ang importante, nakatulong siya sa bahay niya, gumamit siya ng kakaibang panukat, di ba? Correct. Yun na lang yun, pero nakakatawa talaga. Tawa talaga ako na nabasa ko yun. Nag-shift yung emotions ko from naiiyak ako to natawang-tawa talaga ako. Anyways, so babalik tayo na it's important to have your me time. Yes. So pwedeng yung me time mo me time mo na matapos yung isang libro na gusto mong matapos. Me time mo is manood ng 2 episode ng isang series. Me time mo ay magpakudkud ng paa kasi kailangan mo magpa-pedicure. Yung mga ganung klase mga bagay. Kasi pag nagkaroon ka talaga ng me time, 'di ba? Me time could mean traveling alone, 'di ba? Mga ganun tipo. Kasi pag nagkaroon ka ng me time talaga, nagkakaroon ka ng reflection, nagkakaroon ka ng realization sa buhay. Dina-evaluate mo yung mga ginagawa mo araw-araw. And kailangan natin sa buhay yun, ha? Hindi lang yun, partner. It's just a break. Break lang talaga siya kasi kailangan mo rin i-prioritize yung sarili mo. Break lang talaga siya. Dahil kapag hindi ka nagkaroon ng break, nako, talaga, mababaliw ka talaga. Totoo isang araw yun. magiging ka na lang sobrang sungit kasi nga pagod na pagod ka na. Ganun. So, kailangan yung me time. Oo, have a break. Maraming salamat. And speaking of break muna tayo ha. Commercials and mga kantahan muna tayo. Mamayang 9:00, nako, antabayanan po natin ang Bring Me. Mamimigay na naman tayo ng papremyo. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon. Always your number one. SM radio station. Love Radio. Love lang. Always your number one. SM radio station. Love Radio. Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Sinong akala araw na ng sweldo? Oo nga eh. Ako din, nag-assume din ako eh. Merong 31. Hindi ba pala? Ano ba yan? Pala araw ng sweldo, nakakalurk eh. Utang-utang mo na ng Totoo mail. yan, nga totoo eh. yan. Sana medyo nalito din yung accounting department nyo. Nag-assume din siya na sweldo to ngayong araw na to. Ay nako, konting tiis na lang po, araw na ng sweldo bukas. Yan, ito na naman yung nare-revive na naman po natin ang ating mga wallet. Tinitingnan yung mga pantalon na luma na hindi pa nilalaban. Baka may nakasingit dyan na 20, 50. Ang sarap-sarap sa pakiramdam yung walang-wala ka ng pera tapos pagdukot mo, di ba, sa bulsa mo, meron pa palang 50. Kaya ako, sinasabi ko yun minsan sa mga kasama namin sa bahay. Kalkalin mo nga yun nakababad na pantalon dyan. Nagbabaka sakali pa. Oo, totoo yan. Gets na gets natin yung ganyang klaseng mga feeling. O, konting tiis na lang po. Araw na po ng sweldo bukas. And before we know it, naku, February ng Oo bilis nga. ko. Nako, usapang Feb-ibig na naman. Nako, kakalurkay talaga ng bonggang-bongga. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2008. Sobrang idol ko po talaga kayong dalawa kasi makapal po yung mukha ninyong dalawa. Ang issue ko po kasi sa buhay, napakamahiyain ko. Ang problema, okay lang naman din yun kasi tumanda na ako't lahat na mahiyain. Ang problema, feeling ko, namana siya ng anak ko.
So mahiyain ako at yung anak ko mahiyain din. How to overcome shyness? Kawawa naman yung anak ko kapag nakikita ko sa mga activities, nasa isang gilid lang, hiyang-hiya. Pero kita ko naman yung sarili ko sa kanya, ganun din naman ako dati. Please help me naman po. Pasensya na po kung iniisip kong kayo po makakatulong kasi po talaga, hindi naman po talaga kayo mahiyain. Mga walang hiya sa madaling salita. In other words, makapal ang mukha. Correct. Parang ang tanong niya, how to be you po. How to be. Kapal mukha. Mga walang hiya. Grabe kayo sa amin. Grabe kayo sa Hindi amin naman kami makakapal ang mukha. mahiyain kaya kami sa tunay na buhay. Minsan na-judge nyo kasi kung ano yung napapakinggan nyo, Correct. akala nyo yun kami sa tunay na buhay. Ay, totoo, hindi kami ganun Yan ang nakakatawa pag nakita niya off-air na pinapaadlib ka. Oo. Totoo yan. Hey, bakit seryoso yung mukha mo? Tumawa ka Kaya nga. nga. Bakit ganyan ka lang tumawa, hindi malakas? Hindi ka pala nakakatawa kapag kakausap ka lang. Naalala ko tuloy yung pumasok sa'yo na Oo, kasambahay. yun talaga yung pinaka-classic. Yung pumasok sa akin na kasambahay na nag-last lang po ng ilang araw. Nalungkot siya kasi hindi pala siya tumatawa everyday. Akala niya Na-disappoint siya. Na-disappoint siya. Akala niya patatawarin ko siya everyday. Pambihira. Sa bagay, hindi naman natin sila masisisi kasi Oo yun nga, yung yun yung impression. karakter natin sa ere. Oo, yun ang diba? naging impression nila tungkol sa atin. Oo, tsaka talaga naman minsan may pagkawalang hiya din naman talaga tayo. Tapos makapal din ang mukha natin, ang hihingi tayo. So naisip-isip niya, sa atin humihin advice, di ba? Kung siya sobrang mahihain, feeling niya tayo extreme. Yan. Una mong gawin na sumama ka madalas kay Nicole Yala Yan. kasi siya po ang nuknukan unang-una. Uy, pero totoo yun Kasi kung sasama ka din dun sa mga taong puro hiyang-hiya, O kaya? maghihilahan kayo pa babae. Tama, wala mangyayari sa inyo pare-pareho. Sabi nga, birds of the same bird flock the feather, di ba? Birds of the same. Basta yun na yun. Oo. Basta may feather. Basta may Oo. feather, tsaka may flocking. So, yun. Kapag kasama-sama kayo na pare-parehas ng ugali, ano yan walang magta-try maghila sa inyo pataas or mag-influence sa inyo otherwise kasi pare-parehas nga kayo. Di ba? Totoo yan. So, kailangan mong maghanap ng grupo o mga kaibigan na pwede mong samahan na opposite sa karakter mo. Kasi maaari makakuha ka sa kanya ng tips, strategy, o kaya ma-adapt mo yung kultura ng taong yun na Pwede. hindi mo namamalayan. Actually, ako mahihain talaga ako nung sumama ako sa partner kong ito. Tingnan mo. Ayan na po siya ngayon. Nuknukan na rin. Nuknukan na rin ng walang hiya. Nuknukan, sagad-sagaran sa kapal na mukha Na-influensyan kasi ikaw Ganun yun. Di ba, halimbawa, ikaw yung tipo ng taong hindi mahilig mag-makeup. Sumama ka sa isang tao na mahilig mag-makeup. Di ba? May possibility na maghilahan kayo Pwedeng i-influence mo yung mahilig mag-makeup na wag na mag-makeup or pwedeng ikaw ang i-influence na mag-makeup. Totoo diba? yan. So, ganun yun. Try to make friends with other people na hindi masyadong mahiyain. Or yung nang wala sa karakter mo. Oo, kasi kapag hindi masyadong mahihayin yung sinasamahan mo, i-encourage ka niyan O kaya sasabihin sa mga kaibigan niya, uy, ito, ano, pansinin nyo naman. Or yung ganun Totoo yan. Oo. Try to socialize kasi yun din yung isa. Paano ma-overcome ang shyness kung lagi ka lang nakatutok sa cellphone mo? Yan lang yung Correct. paraan ng pag-socialize. Oo, social media po ito, di ba? Pero you are still behind your phone or your gadget. Iba pa rin yung talagang actual na lumabas ka. Tama. Actually, nakipag-usap. Iba nga yung exposure ng iba yung influence sa atin ng digital. Feeling ko lalong na nababawasan yung skill maraming natin to introverts. socialize. Totoo yan. Kasi yun nga, hindi natin naipag-usap. Pindot-pindot lang tayo. Unlike talagang pag ginausap mo ng personal yung tao, iba yun Totoo. Diba? And ito rin, one particular example na sinasabi nating influensya ng ibang tao sa pagsama mo sa kanya. Halimbawa, si partner. Ayan ka na Diba? naman. Ano ba? Nuknukan nga naman ang kuya. Ano bang idadagdag mo? Diba, kahit hindi lang ako maaaring yung asawa mo na influensyahan mo rin yung Becky terms. Yung gay linggo, pag nagsasalita talaga ako, kunyari kahit alam kong client yung kausap ko, sabihin ko, wala O kaya Kerry. So, ina-explain sa amin yung mga bullet points sa mga bagong diba? endorsement. These are the bullet points na naka-PowerPoint Yan, pa. yan. Naka-flash, tas ang ganda-ganda. Yan, Tapos, yan. do you have any questions? Wale. Sasabihin Wale namin, na po. wale. So, do you think you can be able to do this? Blah, blah. Yan. Kerry. Kerry na. Kerry. Si
the influence kasi maaaring hindi mo wala dati sa sistema mo niyan eh. Kasi nasa ano talaga yan, yung kung sinong kasama mo. Tama. Example na lang natin, di ba yung anak niya mahiyain. Dahil mahiyain ka. Correct. Si Nicole, walang hiya, sabi ni Chopper. Tingnan mo yung anak ko. Walang hiya din! Alam mo, totoo yan. Mana-mana Ay, lang din. Nasa influence talaga. Nung isang araw, yung anak ko, umupo sa makeup chair. Oo. Tapos, meron siyang inutusan na kapwa niya rin bata. Okay. Sabi niya, I'm a celebrity. Sabi niya, Manang-mana. sabi niya sa kaibigan niya, nag-observe ako eh. Sabi niya, I'm a celebrity. I'm a queen. Gumanon siya. Tapos, nakikinig lang ako. Sabi ko, ano ba to? Sabi niya, I'm a celebrity. I'm a queen. You're my PA, ha? Ka-age na ito, ha? Ka-age na ito. You're my PA, ha? Ito namang bata. Bantayan mo yung asawa mo, baka makakuha ng katapat yan sa pukin niya. Ito namang bata, naman, true to her role din naman. Okay. Oo, talagang, nakita, partner, promise, yung bata naka-age na din. Okay. Ramdam din yung role niya. Ramdam as niya PA. as assistant. You're my assistant. Hindi niya pala sinabing PA, hindi niya alam yung PA. Sabi niya, you're my assistant. Okay. Tapos sabi niya, as my assistant, you will, you will put nail polish on my nails. Oo. Kita mo, partner, siya? Nag-blush yun sa isang kamay, tapos isang kamay nakaganon kasi may nagpapolish na kaibigan. So, ibig sabihin Manang-mana. kasi nakikita niya Yes. Nakikita niya yun influence, sabi ko nga sa inyo Mas una pang natutunan ni Princess maghawak ng eyebrow pencil kaysa sa actual Mongol. Nagka-struggle siya sa pagsulat ng pangalan, pero yung pagtutok sa kilay, hindi masyadong struggle for her. Kasi nakikita niya, because nga, tama influence. Correct. Diba, meron tayong isang kaibigan, nagtataka siya bakit 3 years old na yung anak niya, hindi pa nagsasalita. Yung kaibigan natin na yun, napakatahimik, wala rin kumakausap sa bahay. See? So, influence, wala. Yes. Paano matututo magsalita kung wala naman nagdadaldal sa bahay? Kasi kung explain yan sa psychology, dalawa ang bagay na pagkukunan ng ugali ng isang bata. Una, from parents to offspring. At ang pinakamatinding nakakapag-mold ng kanyang karakter, yung environment. Yes. So, genetics and saka environment. So, kung ikaw, alam mo sa sarili mo, genetically, introvert ka. Correct. So, kailangan mong, para makatulong sa'yo, hindi mo na mababago. Genetics yun So, ang gagawin mo ngayon, magbabago ka ng environment. Kasi yun yung factor na pwede makapagpabago kahit papaano sa personality mo. Expose mo siya. Totoo yan. But there's nothing wrong naman din with being shy. Yes. Sa tingin ko, yung mga taong shy, sila nga yung mga mas malalim mag-isip. Totoo yan. Yung hindi masyado madada pero ang lalim ng kaba ng pag-iisip, 'di ba? Mind work sila. Correct. Lahat naman tayo may kapal ng mukha. It's a matter siguro i-activate mo yung on and off button. Pwede. May ganun eh. Oo, and it's not- Suddenly ganun din naman, di ba? On and off din naman. Meron All the din time, naman- walang hiya tayo eh. Oo, meron din naman tayong off button, 'di ba? Pag nang kawalang hiyaan. May mga Kagaya moments din yung naman na shy. nag-anniversary tayo. Alin doon? Yung walang pagkain. Di ba? Biglang yun let's turn on Kakapalan ng mukha di at ba? gawa natin ng paraan dito, di ba? Ganon. May mga ganong instances. Kailan na-off yung pagiging walang hiya natin? Nag-iisip ako Parang bihira Kung kasi. sabi ni Tangan na may on and off button di ba? Hindi, meron. Ako partner, nahihiya ako kapag pogi yung kausap ko. Hindi nakakapagsalita. Hindi ako Kung gaano nakakapagsalita. ingay sa radyo, di ba? Siyang lubog ng dila kapag nakakita ng gwapo. Okay, diba? May ganun di ba? So, gagawan mo talaga ng paraan yan. So, kung ikaw, hindi ko alam kung alin yung issue mo, ikaw na mahiyain o yung anak mo na mahiyain. Kasi sabi mo nga, ikaw nag-survive ka naman And actually, your kid, kung nakikita mo sa sarili mo na sinurvive mo naman yung pagiging mahiyain mo all your life hanggang nagkaanak ka, magiging okay din naman yun kasi may mga introvert talaga. Totoo yan. May ganun and merong comfortable sa pagiging introvert nila Correct. Si partner, extrovert yan. Ako, introvert talaga. Kung mas komportable ako ng ako lang. Tama. Oo, parang masanay ako ng galaw ko ako lang. Ganun ako Kinakusap ko ako lang. Baliw pala. Sasabihin ko sana si partner, kausap niya siya lang. Oo nga. Nung uso nga po yung family computer, siya na yung first player, siya din yung second. Ay ngayon medyo high-tech na, fini-FaceTime niya sa radio.
Tawagan ko nga sarili ko. Tinitext niya sarili niya. Ganun po siya ka-introvert. Okay naman siya. Diba? I mean, he's successful in his field. Diba? Ayos naman, diba? Hindi nang halata kasi napapainggan nyo sa radyo, maingay. Pero He works, sa silent totoong worker buhay, siya eh. Silent lang. kasi mas komportable ako ng ganun. Pero there are And times... bad ba yun? Hindi It's not, naman. Diba? Hindi naman. Correct. Masama yung tahimik, pero kasi lagi may masamang balak. At May hawak na palang kutsilyo. Ang sa akin, ang tingin ko, kung sa kapanahunan natin, okay lang na medyo mahihain ka. Pero sa tingin ko sa ngayon, kinakailangan Hindi, mag-step no? up kasi Sa ano, sa yes. kompetensyon, sa trabaho, sa So the eskwela. issue now really is your kid. Ikaw okay ka na eh. Panahon Oo. natin yan. Siguro kabatch Dati natin. walang ito. social media, okay Oo, lang eh. carry lang. So ngayon, yung kid. So ang gagawin mo, kung ikaw genetically hindi mo 'di ba mahirap eh. Mahirap naman magbago ka, parang magulat yung anak mo biglang isang araw, sobra ka nagzuzumba, ang daming ginoy ng activity para ipakita lang na extrovert ka. Baka magulan yung bata, sino to? 'Di ba? Saan napunta yung nanay ko? 'Di ba? Pwedeng siya yung ano mo. Siya yung I-train ano yung sabi mo. mo tatanghin nyo yung genetics or environment. So environment, i-expose mo siya May ngayon. mga school naman sa mga bata ngayon na enroll mo. Diba? Madami Marami nang pwede. ganyan eh. Ipa-socialize mo, Mga hindi yung kapag activities. ka, correct. Tsaka yung mga simpleng kapag ka may party yung kaklase, hayaan mo mag-join. Diba? O kaya kung may activity na pwede silang maglaro, hayaan mo. Hindi yung ikaw yung mismong una magsasabi, huwag ka nang sumali. Oh, tama. Ikaw na yung manguna. Ikaw na yung mag-push sa kanya. Correct. Ako naniniwala ako na kayang i-develop yan eh. Oo, pwede. Oo, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Ang pagkanta nga, di ba? Pwede Oo. pang i-develop kahit may edad ka na. O, lalo pa yan. Hindi ko alam kung ilang taon yung anak mo, pero kung bata pa yan, di ba? Carry yan. Kasi gawawa talaga yung bata pag mahiyain. Lalo sa mga parte, yung magbibigay ng giveaways. Oh, di ba? Doon sa dulo, pipila. Ay, naku! Diba? Hindi makakakuha. Ito ang ano ko, ano ko talaga, pag party, naku, lugi ka kapag kamayain ka. Ako nga partner, hindi na ako magtataka, hindi na kami invite next time. Lagi sila po nag-hakot ng mga prizes. Hakot queen ng kami ng anak ko. Di ba? Kapag ganyan sabi, we need, sasabihin pala ng host na parang, we need, nandun yung anak ko sa harap. Tinutulak niya po yung anak niya, nagkakandara pa. Hindi, partner. Yung una, tinutulak ko kasi tinuturuan ko siya. Eventually, nung lumalaki na siya at kaya niya na magdesisyon, siya na yung una. Sinasabi pa nga lang ng host, we need. Hindi niya pa sinasabi kung anong kid, kung Nasa ilan harapan at ilan. na. Nandun na. Tsaka marunong silang pumeso sa party, Oo, alam Yung malapit namin. lagi sa Oo, host. Correct. Alam namin. Hindi, partner. Din kami pumwesto malapit sa game prizes. Para kapag kalimbawa, merong Sinisipat nyo na oo, yung premyo. sinisipat na namin. Sasabihin namin, galing mo, nak, tas yun yung kukunin mo. Ayun. Kasi mukhang di fake yun eh. Ganyan. Oh. Diba? Nuknukan eh, no? tuturuan. Pero tuturuan. Kasi tama si tangin nyo, ha? Perfect example yun. Oh, sa party. Oh, sinong Kasi umuwi kang walang dala, Uuwi diba? walang dala. Kaya Oo. masama ang pakiramdam ng bata pag uwi na hindi siya nakakuha ng mga giveaways. Kasi makikita niyo yung mga ibang bata na galing sa party, may mga bit-bit, tapos Tsaka, siya wala. at ito pang isa pang advice hindi sa pag-overcome ng shyness, pero sa mga kiddie party, dapat lagi may dalang eco bag. Yung maliit lang yung napo-fold. Yung napo-fold ng maliit, yung kasya sa purse mo. Kasi nakakaya naman, halatang-lata, may pure gold, o kaya SNR, di ba? Hindi, nakakaya naman yun. Yung talaga napo-fold. Para pag madami ka ng premyo, di ba kasi experience namin yan, di ba? Talamak nga kami Mag-uwi na pa premyo. Oo, tapos nahihirapan kami lagi, tapos halata nila kasi ang dami namin bit-bit. Pero kung may eco bag ka na, Yan. Ang sabihin nila, prepared. Mabuti ng handa, di ba? Girl Scout kaya to dati. Oh, ganun. Sa maraming paraan, di ba? Maraming ways. Pero ang first talaga dyan is to allow your kid to socialize. Importante yun. Give her opportunities, give her opportunities para makipag-socialize sa ibang tao. Tama. Tapos, pwede mo siyang, ang dami na eh. Tama si Tanghenyo, may mga, pwede kang enrollan eh. Totoo. Diba? Na kahit na siguro pang mahiyain, halimbawa, painting, na pang mahiyain, siguro yun, or ano. Pero at least, hindi, feeling ko pang mahiyain yung nagpipaint. Meron silang meron silang Kasi di ba pag nagpipaint, lalim, no? hindi ka maingay. Di ba? So, Pagkakalitan ka ng katabi mo. kasi di ba nagko-concentrate ka sa pagpipaint. mo. Pero Nawala at ako least, sa concentration. pero at least, di ba, madami kayo. Oo, Parang kayo nagkakaintindihan din. Pero exposed ka pa rin sa ibang tao. Kasi yung nagpe-paint ka lang sa loob ng bahay mo mag-isa.
Mga ganon. So, bigyan mo siya ng expose her or him. Hindi ko alam kung ano yung kid mo. Tutulungan mo siya to unleash her potential. Marami yan. Magulat ka baka Pwede. mamaya ikaw na yung maumay. Nung ma-discover niya yung pagiging makapal na mukha niya, baka ikaw na yung maumay. Anak, Oo. bakit naging ganyan ka na, di ba? Baka sabihin nito, grabe naman pagkabibo nito. Diba? Yun ang message mo kami ulit kapag yun ang problema mo. Diba? Baka in some other way, yung anak mo, maka-influensya pa sa'yo. Oh, di ba Nang pwede wala. din? Oo, may ganon. Correct. Oh, di ba? And it's never too late to be walang hiya, mother, ha? Ma-realize mo na kapag ka walang hiya ka, mas madaling mangutang. Oo. Yan. Yung sinasabi namin walang hiya, mami, ano yun, kailangan harmless, ha? In a good way. Oo. In a good way. Kasi pag nagwalang hiya na yung anak mo, sasali na sa mga contest yan. Oo. E di ikaw, mag-stage mother ka Tama. na, mawala na rin Oo. yung Tingnan mo, may expose ka na rin sa tao. So, it's a good thing. Pero again, it's also not a bad thing at all. Yes. If introvert talaga siya. Kasi may ganun naman talagang May ganun tao. naman talagang tao. So, ngayon, pwede mo siyang itry i-influence. Pero kung nakikita mo rin naman in the long run that she's very uncomfortable dun sa pagso-socialize, mas gusto niya din naman talaga yung tahimik. May ganun din naman talagang klaseng tao. Pwede mo rin namang you work on that. Correct. Actually, normal naman yan. Normal yun. Wala nothing to worry about. Oo. Ito, may sinasabi din yung doktor natin na kaibigan, yung batang-bata, si Meng. Sabi niya, kausapin din daw yung bata kasi baka may medical something yung bata pwede din. na mahihain na kailangan ng baka medical problem din posible. Pwede. So, pupunta ka sa developmental pedia. May mga ganon din. Hindi ko sure kung yun yung tawag. Sabi ko saan, ang lakas makatalino nun, ha? Sabi ko, yung pagkakasabi. Sabi ko, wow, ang daming alam talaga ni partner. Hindi ko naman sure kung yun yung tawag. Dapat hindi ko na binawi. Alam, binawi Ang ko. lakas makatalino, di ba? Maniwala na sana. Binawi ko ba? Hindi, binawi ko kasi baka mamaya ang dami ng kinig na doktor. Sabi, saan ang galing yun? Sino sila? Tagal ko nag-aaral na pagdodoktor, nila ako nakarinig ng ganong klaseng pedia. Bago po yun, bago. Ay, hindi, pero pwede din. Pwede din namang may ganon. Na kaya hindi nahihiya kasi mabagal yung may connection din sa Yes. growth niya. So, if you're worried, mommy, it's just a sign that there is something wrong or that you need to do something about it. Ang maganda dito is na-notice mo na kagad yung sign. Yes, aware ka. At kapag aware ka, pwede mo siyang gawa ng paraan. Correct. Ang lagi sinasabi sa akin ng nanay ko is basta may gamot, huwag ka mag-alala. Parang ganun. Or basta may huwag May ka solusyon. May solusyon yan. Oh. Correct. Go, nanay. Diba? Malay mo isang araw, DJ na rin yung anak mo. Celebrity. Magulat ka, araw-araw nangangapit bahay yan. Sakit na sa ulo mo, sobra namang natanggal yung pagiging mahiyain. O siya mga kabisya, mamaya tayo na alas 9 magkakabanding-bandingan. Isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Ito po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1. Walang hate, GB lang, love lang. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Ang programang walang